release ng musical day. We're just going to ask for some silence kasi hindi namin ma-accommodate ang madaming audiences. At kailangan po, wala po kaming mic na yung mute. Kaya medyo mahina po yung boses. Sana po magustuhan niyo ang play namin. Thank you. Sir Ivan, dito ka para Pwede kailan ako po. Ang Elvin Turismo ay nanay ni Dr. Jose Rizal sa tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora. Ang mga bagay-bagay ng saksihan niya sa Madrid ay nagbunga na di mabuti sa kanya. Ang higit na nagpapasakit sa kanyang kalooban ay mga hinggitan. Ang paghiringan, kahit na sa mga edukado at kanilang pagiging masarap. Dahil sa di pagkakaisa ng mga Pilipino ay nabuo sa kanyang isipan ng mga mamayan na hindi pa handa para sa isang revolusyon. At ito ang naging bunga. Ang Elvin Turismo. Bakot! 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 Ay, nako, kapitan! Kayo po ay pagkakantahan ako ng bakot. Bakit hindi may nabilisan? Hindi maaari ang inyong sinanay. Tatapuan, pag pinagaligon ang bulong ako, at tayo sa palya yun. Hindi ako na may paraan upang may ayos ng ilupan. Tao ba ako ba, Detal? Mayroon, ngunit hindi pa payag ang mga marunong na tao. Bakit hindi lang naman ang mga tulay sa loob? Mangyari wala din sa mga tinulok sa bayang ito. Tama! Hindi ubra ang inyong ninanay, Padre Camora. Mahirap ang mag-isip ng lunas para sa isang mabigat na sakit. Ako! May lunas ako para dyan! Ang lunas dyan ay sadyang napakadali at walang guguwala naman. Kailangan lamang humukay ng sa tuwid na anahin mula sa bunga ng ilog at Manila. Tumuhan sa bagong ilog at tabunan natin ilog ba? Itapano ka ng yakin. Walang galang na sa inyo, Ginoong Simon. Ngunit sana naman tayo kukuha ng salapi para ipagpapalong kumain sa mga magawa. Huwag silang bayaran! Gamitin ang mga biyag at mga biyag! Ngunit wala tayong sapat na bilanggo. Well, gamitin ang mga mamamayan! Mga tama nito, matanda! Ngunit Ginoong Simon, Huwag na kayo magtaka! Yan lamang ang tawing paraan ng mga parang malaking gawa ng mga kaguluhan! Kaguluhan! Akala ko ba naman gusto ninyong naunawaan ang kasaysayan ng daigdig? Pero Ginoo, ang bayang ito ay makalanang nagdimagsik. Ang panahon yun ay lipas na. Hindi na muli silang pupulitas pa. Hindi ba kayo na rin may sabi ng hospital sa Las Balas ay tinayo sa ilalim ng latigo. Kung nagawa nila magal sa noon, ay magagawa din nila ngayon. Eh, bakit pa naroon ko mga Friday kung ang bahay mo di magsig? Diyan na kayo. Doon ka, Sardo! Hindi mo lalaki mo. Simon, siyang mula itong merkado na matay na kaibigan ng Kapitan General. So kaya nalalaman na sa mag-alakas sa gawain paglagat. Kamusta naman kasi tayo ng huli? Hindi na tapasilyo. Kamusta? Simon, kayo ba na? Ngayon gala ko kasama kong estudyante. Si Isagani. Kamusta Isagani? Hindi na kayo namulan sa pesa. Salamat din ako. Ngunit hindi kami naman sa beta. Sa kawalian. Mainam daw ang serbesa at ayon kay Padre Camoray. Masama ro ang puro tubig ang iniinom. Kung tubig lang ang iniinom ni Padre Camora, eh wala siguro silang maririnig na bulong-bulungan. At pakisabi kay Padre Camora na hindi tulad ng alcohol. Na matabang ng tubig at ay nakamamatay ng alcohol. At pag nagalit ay magiging marawang na dagat ang kababasan. Magaling ang sagot. Ngunit kailan pa magiging dagat ang tubig at papaano? Ang maliliit na tubig ng ilog pag pinagsama-sama ng kaisa
ay lalakas ang agos at maaaring magwasak ng ulo sa bayan. Mga pangarap, tawag mga pangarap. Ngayon ko lang nakikita yung aking serbesa. Napakatamang mong siguro ang sagutin. Kardinal? Sino pang ginabot? Padre Florentino! Ayun sa itaas. Sana sinabalit ka muna ang Padre Santi. Salamat, Kapitan. Ngunit kung hindi po kayo papanig, ay iisipin ang papanig ng Friday. Sila inyong kinakaya. Sige, sunod na. Don Timon! Saan ba kayo nagtungo? Hindi tuloy nakita magagandang tatawin ating daraanan. Nakita ko naman ngayon. Alam sa mga pulang daing ay mga alamat. Pagalitan ang mga tamang ngayon. Narin ang malaban na batong buhay bago pa dumating ang mga kapila. Narin din ang alamat ng buhay ang bato. At ang alamat ng iis ni Doña Jeronima na siyang alam ni Padre Florentino. Lahat ng tayo nakakalam niyan. Padre Florentino! Maaari mo ba isalaysay sa amin ang kwentong ito? Sabi nila, may isang estudyante nangakong pakasalan ng kanyang iniibig na dalaga. At lumalas naman ay hindi naalala pa ang kanyang pangako. Naghintay ng mahabang panahon ng dalaga hanggang sa mabalitaan niya ang kanyang iniibig na binata ay naging arsobispo ng Maynila. Inungo niya ang arsobispo upang tuparin ang kanyang pangako. Ngunit, natupad ang mga pangarap ko. Nakakalat na arsobispo. Paano pang pangarap natin? Sabi mo makakasalan mo. Sabi mo, magsama tayo pa habang buhay. Rotima, pinabuti kalimutan mo na ako. Ngunit hindi maaari ang kanyang hinihiling. Kaya nagpagawa ng yungit para kay Doña. Dito siya nanirahan at namatay. At dito na rin siya nilibendo. Siya nga pala, Kapitan. Matingalin niyo ako sa wala kapal. Ang tanda ng anak ni Barang. Nabara-ibara. Tumibig sa malayo. Ayon sa kapag namumulot sa pagturi si Cristoso Moybara, ay doon sa Salvador at Tumakoy. May mga 2 milya na ang kanyang nalalakoy. At sa tuwing bilitaw ang kanyang ulo, nauna na nila ito ng balan. Don Simon, wala kayo namumutla. Ay ba nalulot sa ito? Halos patak lang ng tubig na naman. Stephen Side, nabigyan na lang sa mga nakakakulo. Sa kabilang banda, si Talas na nakalal na kabesa ay namumuhay ng tahimik kasama ng kanyang anak na si Julia Tal. Maganda ang anis sa buhay ni Talas na kanyang binubuwisan sa mga baile. Ngunit, ang ilang beses na rin tinaas ang kanyang buwis. Hanggang sa hindi na siya nakapagpayan. Okay, sa Talas, dahil hindi mo magpakain at para sa iyong bukid, pumunta naman ng bukid at tamang mga kanilay. Matagal ko lang binubukal ang buhay na to. At hindi ito pamimigay hanggang walang silang katibayan sa kanila at pa. Umabot ang 7 years sa hukuman hanggang sa maubusan siya ng salamin. Kaya binuntayan niya na lang ang kanyang bukid gamit ang kanyang ulo. At habang